Tatlong araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, lalo pang dumami ang mga gurong umaatras para magbantay sa botohan sa Cotabato City. At live mula sa Cotabato City na sa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano na karami ang mga nag-back out? Nako, Cheryl, umaabot na sa mahigit 200 guro. Dito pa lamang sa Cotabato City yan, at patuloy pang nadaradagan yung bilang ng mga nagdesisyong hindi na sila magbabantay sa mangyayaring eleksyon sa Lunes. 3 dekada ng teacher sa Cotabato City si Abby, hindi niya tunay na pangalan. At magmula noon palagi raw siya nagbabantay sa mga botohan bilang bahagi ng electoral board. Pero dahil sa nangyaring pamamaril sa 2 kumakandidato bilang kagawad noong Lunes, nangamba na raw si Abby para sa kanyang kaligtasan. Kaya nagdesisyon na siyang mag-back out. Natatakot po kami sa mga tao na manggulo or kung sino man yung pupunta dito at mag-ano ng kaguluhan. Hindi namin alam kung ano ang magiging eventualities na mangyayari before, during, and after the election. Ito rin ang dahilan ni Teacher Kay kung bakit siya umatras bilang electoral board member. Gusto namin sana kung kami yung teacher, kami yung magsaserve as electoral board. Kung saan ka natuturo, doon ka rin ma-assign. Ang problema kasi, sir, napupunta ako sa ibang barangay, so ibang school na hindi safe para sa akin. Kabilang sina Teacher Abby at Kay sa mga biglang umatras ngayon na magsilbi sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang paaralan sa Cotabato, 21 guro, pati na ang kanilang principal, ang nagdesisyong hindi natutuloy sa pagbabantay sa eleksyon sa Lunes. Katunayan, bago pa man ang shooting incident noong Lunes, mahigit 200 na ang naunang nagdesisyong hindi magbabantay sa halalan sa Cotabato City. Kung tutuusin, nakaredy na ang lahat ng mga silid-aralan na gagamitin para sa halalan. Mula sa mga upuan, mesa, at iba pang kakailanganin, lahat nakapwesto na. Pero mga guro na nag-ayos o nag-prepare ng mga yan dito sa school, lahat nag-back out at hindi na magsaserve sa darating na eleksyon. Kapag po wala na po yung teachers, pwede na yung mga public school teachers, pwede po kaming maglagay ng electoral boards like yung mga private school teachers, yung mga from national government agencies, pwede po namin yan i-fill up doon po sa kulang. Pero kung hindi rin papayag ang mga pwedeng pumalit sa mga umatras na guro, pulis ulit ang magbabantay sa mga halalan gaya ng 2022 national elections. Sa ngayon, nasa 800 pulis na ang idineploy sa Bangsamoro Region mula sa Metro Manila, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen. 300 dyan, diretso agad sa Cotabato City. Pero kahit mga pulis, aminadong malaking hamon ito para sa kanila. Sa ngayon kasi, mula sa mahigit 2,000 barangay sa BARM, nasa halos 1,000 may tuturing na areas of concern. Halos 300 dito ang nasa red category o kinakailangang tutukang maigi pagdating sa seguridad. Cheryl, bukod sa mga polis, naka-red alert na rin dito sa Cotabato City at sa buong Bangsamoro Region ang Armed Forces of the Philippines, kabilang na nga itong Philippine Army in terms of their 6th Infantry Division at ang Philippine Marines. Sa katunayan, ito nakikita nyo sa likod ko, isa lamang ito sa 5 mga marine tanks na nakapwesto na dito sa buong lungsod ng Cotabato. Yan ay kahit sinabi na ng mga otoridad na kontrolado naman nila ang sitwasyon, lalo na mangyayaring halalan sa Lunes. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.